Anong yabang? Mas maganda sulat. God loves to use weak people. Yes. Ay, kaya pa. Kaya Yan. you God love. O, pangunahan na natin. God loves to use weak people. Oh. Your Yan. Kaya weaknesses pala gusto ko nito. are not an accident. Yeah! Okay? Everyone has weaknesses. Tama ba? Opo! Lahat tayo may kahinaan. Opo! Mahina ka. Si Samson daw. Si Samson. Yung, totoo, si Samson, di ba? Mahina siya. Ito! Wala ka si Samson eh. Ay, umina pala siya. Oo, dahil kaya. Dilayla. Sabi niya na. Dilayla ito. Okay? So everyone has weaknesses. The more important issue is what you do with this. The port. Diba? Anong ginawa natin doon sa weaknesses natin? Pero mamaya pa natin itatakal yan. Okay? The Bible is filled with examples of how God loves to use imperfect and ordinary people. Diba? Maraming story sa Bible, maraming tao sa Biblia na mga imperfect, na mga ordinaryong tao, mangingisda, Magsasaka. Madilim. magsasaka, pero magsasaka, Susaka? tax collector, prostitute, Wow! May construction na ba dyan? construction, Carpenter yun. Magsasaka kayo nung panahon nila. magsasaka, meron pa prosecutors. Wala pa pala ano na. Prosecutor. Persecutors. Prostitute. Sino pa? Mga kaibigan niya, di ba? Disciples. Mga simpleng tao lang yun sila. Okay, so, oftentimes, we deny our weaknesses. You deny. Kasi sinong gusto maging mahina? Kaya nga, ako po. Di ba? Dinidefend din natin yung weaknesses natin. Di, mahina talaga ako. Ako mahina talaga ako. Minsan ganun yun. May mga excuses din. May excuse Ay, hindi ko magagawa yun kasi mahina ako eh. Tay ka. Tapos minsan tinatago natin, ay weakness, ay hindi ko weakness yan. Ay hindi mo talaga aaminin. Diba? At minsan, yung mga kahinaan natin, we resent them. Nagagalit tayo doon. Ayaw natin. Diba? Pagtagalit. Yung, ang hina mo eh. Ayaw mo sa sarili mo kasi mahina ka. Ganon. We think that God only wants to use our strengths. Kasi nga, diba, pag malakas ka, parang yung lahat ng advantages nasa sayo na. Kapag magaling ka, lahat ng advantages nasa sayo na. Ikaw lang yung anak ng Diyos, ganun. Kasi magaling ka, ganyan. Tay ka, kulto ka dyan. But He also wants to use our weaknesses for His glory. He is drawn to people who are weak and admitted. Gusto ni Lord yung mga tao na, natanggap na mahina sila. Mahina ako. Kaya may condemnation gagawin ako. Diba? Ina-admit. If God only used perfect people, nothing would ever get done because none of us is flawless. Yeah. Wow! Kasi perfecto lahat eh. Walang mangyayari. Mark flawless. Daw si Flawless ba yun? Okay, di ba? Walang mangyayari kasi perfect tayong lahat. Walang kikilos. Oh, okay. Kung perfect yung church na to, walang mangyayari. Video yan. I-post natin. Video yan. Okay, so, let us define muna what is weakness. Weakness Is any limitation. Ani? Is any? Demolition. Weakness is any limitation that you inherited or have no power to change. Yeah. Yung kahinaan mo, maaaring limitation yun. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Yun yung weakness mo. Nga, di ko kaya magsunod. Okay? Mag, saya? Kasi nga mahina ka. So, siya yung parang yung weakness mo yung pinaka-limitation mo. Kasi hindi mo na nga kaya gawin kasi nga mahina ka. You're not capable of doing it. This may be inherited or namana or yung mga bagay na wala kang power na baguhin. So, inherited, natural na nasa sayo. So, example na is meron tayong tatlo lang. Physical, emotional, talent, or intellectual. So, ano nga ba kapag physical weaknesses? Sabi dito, ang physical weaknesses is yung handicap, chronic illness, mga sakit,
naturally low energy at disability. Mga physical na nakahinaan. Diba yung hindi kayang maglakad, ganyan, hindi nakakakita, disabilities, ganyan, yung mga pangmatagalang sakit. Or, yun, low energy. Wala lang, mahina lang talaga katawan ko. Low energy safety. Hindi naman, reserved energy. Oo. So, next is yung emotional. Weakness naman natin is yung trauma. Mga masasakit na memories. Personality quirks and hereditary dispositions. Iba yun. Iba yun. At yung last natin is talent or intellectual. Ano yun? Yung talent. Wala kang talent sa ganito, wala kang talent sa ganyan, hindi ka matalino, hindi ka bright, hindi ka wonderful person for that talent. Parang ganun. So, ito yung mga bagay na naglilimita sa atin sa mga bagay na supposedly kayang gawin ng mga tao. So, natural siya. Kasi lahat ng tao ay May kainaan. may kahinaan. Tama. Next, God is never limited by our limitations. So, lagi ko sinasabi na wag natin lilimitahan si Lord sa mga kaya niyang gawin. God is never limited sa kung ano tayo. Okay, kahit na sabihin niya, mahal kita ganyan. Pero never siyang malilimit sa kung ano man yung mga kaya niyang gawin. O kahit mga nagkasala ka, nalimitahan ba yung pagmamahal sa'yo ng Lord? Hindi, di ba? Positive man o negative. Consistent and constant yung kaya niyang gawin. So, yung mga kahinaan natin, hindi yung limitations kay Lord. Limitations sa atin, pero hindi sa Kanya. Okay? Sabi nga dito, we are like clay jars in which this treasure is stored. The real power comes from God and not from us. That is why merong weaknesses. Kasi kung malakas tayo, hindi natin kailangan si Lord. When you think of limitations in life, you may be tempted to conclude, hindi ako gagamitin ng Lord kasi mahina ako. Pero ang totoo, hindi nalilimit dun yung mga kayang gawin ng Lord o yung mga plano ng Lord para sa iyo. Gagamitin ka niya o gagamitin niya yung weaknesses mo para maging kalakasan mo. Or sa kung anumang bagay, pwede niyang gamitin mo. Kalakasan ng iba. Matatakal natin yun kung ano yung sinasabi kong kalakasan Ng iba. ng iba. At kalakasan mo, matatakal natin yan. Next, God will use us if we allow Him to work through our weaknesses. So, gagamitin tayo ng Lord kapag inallow natin siya. Si Lord, gusto niya ng consent. Sa'yo, galing sa'yo. Hindi siya yung tipong gagamitin ka lang yan ng hindi mo alam. Di katulad ng tao, di ba? Parang tinetrespass ka, parang ganun. Na parang pinipilit ka, without your consent, gagawin tong bagay na to. Si Lord, kahit na dakila siya, yun isa sa mga bagay na alam mo yun, para sa akin, hindi limitation, pero nagbibigay ng opportunity or ng kamalayan sa tao. And that is allowing God or recognizing Him, allowing Him na mag-work sa'yo. Kasi kapag wala nun, napaka-rude lang. Kasi nga, in-impress sa atin yung buhay na Kanya naman in the first place. Pero dahil dun sa consent na yun, sa pag-aalaw niya na pumili, na tayo, na sarili natin, na pumili sa Kanya, may certain, certain satisfaction, may certain, alam mo yun, feeling na nararamdaman yung tao. Si Lord, kapag tayo mismo kusang pipili sa Kanya. Hindi yung parang blindly following lang. Okay. So, ang model natin, ay si Paul. Si Paul. Uy. Si Paul, ikaw na may sipol ka lang. So, saglit natin actually. Ano lang siya, 4 na points. So, ang pinaka-sentro natin ay si Paul. Si Apostle Paul. So, number 1. Ano yung green? Number 1 agad ah. One agad? Yes. Wait lang. Sige, go. Admit
your weaknesses. Ang sarap magsulat. Yan, admit your weaknesses. Okay na? Yes. Own up to your imperfections. Stop pretending to have it all together and be honest about yourself. Okay? So, kasi, di ba, kapag imperfections, sabi nga ng, sabi nino? Sabi mo. Hindi nga, di ba, ayaw natin ng imperfect. Alam sa mga bagay, gusto natin, lalo na sa mga taong perfectionist, gusto nyo, dapat plakado lahat, maganda lahat. Sino yun? Uy! Sino kaya yun? Wala ko sinasabi. Pero ayun, alam mo yung standard din siguro ng mundo na sabayan natin yung mga bagay na perfecto. Alam mo yung standard ng beauty. Dapat yan. maganda, ganyan. Alam mo yung Korean standard, so standard of beauty. makinis, maputi. Dapat sobrang puti. Yung puti na unrealistically maputi, ganyan. Kaya nga siya nasa Pilipinas. Bro! Oo, may Purpose purpose ka, lahat ng kaya bagay. So, ayan, diba, unrealistically Weakness yun, matangkad. weakness yun. Maliit yung yung katawa. Ay, maliit. Natawag dito slim pala. Maliit. Mali ka na, babe. Palit yung matawa. Tingnan ka ng ulo. Ano yung dami problem? Lollipop. Hindi, diba, nagagets yun naman, diba? Yung Palit yung matawa. Ala! Ay, sorry. Pero diba, yun yung perfect. Ganyan yung socially acceptable. Parang na-acceptable parang kay Lord. Ako. Imperfect. Wow. So, Bakit acceptable kay Lord? Kasi mahina ako eh. Tama. Tama. Kasi si Lord, gusto niya yung mga taong mahihina. Opo. sige, nanghina rin. Nanghina agad. Hindi mahihina. Mahina. Ayun rin. Kapag sinabi mo kasi nangihina physically. Mahina talaga. Oo. Wala na energy. Iba yung Pero mukhang ayan. mahina rin Bakit siya. may mga pulong-pulong dito? Ikaw lang. So, Ano, iniwan bigla eh. No? take the time to identify your personal weaknesses. Ano nga ba yung mga bagay na mahina ako? Saan? Sa pagsusulat, aminin natin ako. Sige na ako. Hindi, pangit kasi hindi yun mahina. Kaya nga ang pangit, kaya di ko na ginagawa, di ba? Weakness na daw yun, yung pagsusulat. Sino pa? Weakness yung pagsasayaw, ganyan. Ay, diba? Experience. Huwag ka nagtutuloy. Ay, sorry. Ayan, weakness yung magsasalita sa harapan. Oo, Kanta. Ay, weakness ko yung Ang pagsasalita. yabang ng ay. Uy. Yabang ng Di ba? Marami tayong weaknesses in life. Tama. Di ba? And Kita. siguro alam nyo naman, di ba, sa sarili nyo kung saan kayo may hina. Opo. Alam nyo ba? Opo. Baka lang hindi nyo alam. Alam ko talaga. Alam nyo, kumuha kayo. Opo! Yan. So, alam nyo naman. Alam nyo pala eh. Alis na. May So, ayan. likod. Pwede kayo actually gumawa ng listahan. Ay, talaga. Nilista. Okay, weakness ko siya. Ang maguglogs mo sa mat. Tapos ang pangit ko pa magsulat. Di ba? Hindi na rin kita. Ang taas ng kanyang self-awareness. Gusto ni Lord yun, na aware ka sa sarili mo. Kasi dun napapatunayan na aware ka sa sarili mo. Pero pag tinanong mo yan, magbigay ka ng 5 pahinaan mo, ang hirap sagutin mo. Oo, kasi Oo, di ba? Pero pag sinabi yung strength mo, ang Diyos. Tama. Kasi nga, binabida ka. pinagkaya natin sa sarili natin kung saan tayo mahina. Oo. Parang yung mind kasi natin automatically, ano yan, nagka-cancel out yan ng mga bagay na unwanted. Gusto natin, ano ang tawag dyan eh, social desirability. Kumpanis. Wow! Panis ka! Psychology kayo. Patay ka! Social desirability! Social desirability. Wow! Ano yun yung... Desirability! May ano ka, may... Disability. Disability. Diba yun? Desirability yung gusto mong maganda ka, or magaling ka, or di maayos ka, ganyan. Kaya minsan, kahit hindi na totoo, na nalelevel natin sa, or nilalabas lang natin yung mga bagay na magaganda. Photolog. Ay, wow!
AI, di ba? Gustong-gusto natin yung AI. Kasi nga nagiging perfect tayo doon. Tama! Nagiging maputi. Nawawala yung mga sa mukha. Tapos iba na yung form ng mukha. Western, ganyan. Yung buhok maganda. Ay, maganda tayo Akala ko buhok. mahaba yung... Kaya yung mga tao gustong-gusto yung AI kasi hindi sila yun. Ako pa At rin gusto nila yun. yung mga tao hindi sila. Kasi perfect yun eh. Yung mga tao, di ba, imperfect? Gusto nila mga perfect. Tawaan pa natin. Perfect kasi si Dixie. Uy, tama na ako sa photo lang. Anong photo lang? Ito ba yun? Ito. Oh, yan yan. Yan yan. Yan yan. Ganda! Perfect! Diba? Ang kinis! Inis! Mga araw dyan. Uy. Ayan, diba? So, ulitin ko lang. So, you have to be honest. Honest. Hannes. With the H. Honest. Maging totoo ka lang sa sarili mo, please lang. Naging totoo ko, please lang. May notes. Parang galing ka lang. Ganito sa Okay. sarili eh. So, there are two great confessions in the New Testament. Wow. Kaya. Sa New Testament daw, may dalawang, anong confession? Confession. Ano? Confession. Basta confession. Pagtatapat. O katotohanan, ganyan. Katotohanan na lang. So, sa New Testament, may dalawang katotohanan para sa atin, for healthy Christian living. Una, yung sinabi ni Peter kay Jesus, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. It means, nire-recognize niya si Jesus as yung Messiah, as anak ng Diyos, as someone who is great. And the second truth, sabi ni Paul sa mga tao, ang nakalagay dito is idolizing crowd. Hindi ko lang kung sinong crowd yung binabanggit niya. We are only human beings like you. Pangalawang katotohanan ay tao lang tayo. Okay? So, paano nga ba natin nako-connect yan? So, may aso na yun. Ay, nawala. Sorry. Ayan. Ibalik mo yun. If you want God to use you, you must know who God is. If Kung you, gusto mong magamit ka ng Diyos, alamin mo kung sino si Lord. Yun yung unang katotohanan, tama? wants to use you. God to use you. If you want God to use you, you must know who God is. Yun yung unang katotohanan. You are the Christ, the Son of the living God. And kasunod nung if you want to use to God, if you want God to use you, you must know who God is and know who you are. If Sino ka? want to go. Mali naman yung reason. We are only human. No, God. Tao lang tayo, hindi tayo perfecto. So again, may dalawang katotohanan na kailangan nating i-accept. You must know who God is. Kung gusto natin nagmagamit tayo ng Lord. Una, is kung sino si Lord sa buhay mo. You Kung must sino know siya. who God is. Okay? Pangalawa is kung sino ka. Oo na. Pangalawa. Know who you are. At ang kasagutan doon ay tao lang tayo. Okay? Ito. are. Next. If it takes a crisis to get you to admit this, God won't hesitate to allow it because He loves you. Okay? Gagamit si Lord ng tao, ng bagay, ng pangyayari, para nang ma-realize mo na tao ka lang, na hindi ka perfecto, na hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. Tama. Next. Susunod to ba kayo? Sorry. Ayan. Takes. Okay, sunod lang kayo. Sige. Wala ako yung dream church. Ano te? Yung Dream Church. Ano yun? Dream church? Yung ano? Yung nag-viral? Yan ba pangalan? Okay. Ay, pangalan pala. Dream Church. Ang ganda. Because It takes a crisis to get you to God will For sure naman, sa church nila may ginagawa ang Lord. And may dealing yun.
And, syempre, sila lang din yung makaka-witness kung ano yung gagawin ng Lord sa buhay nila, sa church nila. At wala na tayo doon kasi Kasi tayo dun eh. hindi kasi tayo. Sa JOS kasi tayo. Oo, may Jesus wala our tayo Savior doon. kasi tayo. Wag na kayong makisaw-saw doon. Kasi hindi para sa atin yun. Okay? Okay na po? Ay, Yes. bagal magsulat. Opo. Ay, okay na. So, pangalawa. Ano if you want to use? Yes. Ay, pangalawa na tayo. Narinig ko na siya. If you Okay, pangalawa. Be content with your weaknesses. Ay, makukontento sa weakness. Ano? Paano yun? Paano tayo makukontento? Di nga tayo makontento sa... Yung sa strengths mo nga, hindi ka makontento eh. Tayo ka. Magaling ko kumanta. Ay, hindi pa ako kontento dyan. Sa weaknesses mo pa kaya makukontento ka. Uy. Huh. Wow. Tayo Okay, ka. tapos na? Apa. Wait lang. Tapos na. Okay na lang kayo sa Akin na yung green. Ang gulo ko na siya. Okay na? So, we want to be freed from our weaknesses, not be content with them. Tama? Gusto natin makalaya kasi ayaw nga natin malakas tayo. Lord, palayain mo na ako sa mga weaknesses ko. Sige, kasi alam natin na lang. Ayaw natin malakas tayo. Ay. O ayaw natin Gusto mahina natin tayo. ng- Gusto natin malakas tayo. Kasi, Kaya pala yung mukha nila. kaya sabi hindi kami nag-amen kasi gusto namin na hindi kami malakas. Gusto natin makalaya tayo sa weaknesses natin kasi ayaw natin na mahina tayo. Yan, tama. Nadali mo. Ayan, tama na. Sorry. So, ayan. Nasa Bible na yung sinasabi mo. Weakness na yan. Weakness ko na to. Ayan. Contentment is an expression of faith in the goodness of God. Kapag kontento ka, sabihin meron kang pananampalataya sa goodness ng Lord, sa kabutihan niya. Bada naman. Kasi kapag hindi ka kontento, sabihin, hindi pa nabibigay sa'yo lahat. Bakit ano? Sabi be content, pero dapat maging malaya. Makakontento ka ba sa kainaan mo? O di ka? Hindi. Gusto kasi natin na mapalaya tayo. Pero ang sabi sa point, be content. Ang gusto ng mga Kristiyano, maging malaya sa kahinaan. Pero ang sinasabi ng Lord, maging kontento ka sa kahinaan mo. So, it means, hindi mo siya i-eradicate. Tatanggalin. Hindi mo siya alis. So, kahinaan mo yun. It's part of... Doon ka lang. Kasi Or yun kailangan na natin- yun. Hindi mo na siya aalisin. Oo, because nandun lang ka. Yung mga limitations na yun. Kasi inalaw ng Lord na magkaroon ka nun. parang... Tapos gusto mo alisin. Parang avoidance. Gusto kasi natin, yun nga gusto. Ayaw nga kasi natin ng weakness. Ayaw natin na may limitations tayo. Ayaw natin na may kahinaan tayo. Gusto natin mapalaya. It doesn't, sabi nga sa book, parang it doesn't make sense naman na maging kontento sa kahinaan mo. Pero ang gusto mo is makalaya doon. Diba? Nagigets nyo? Gusto natin makalaya, pero ang sabi ng Bible, makontento ka sa weaknesses mo. Okay? Nandun lang. So, ito, huwag kayong mag-alala. Itatakal natin to. Igagayad ko kayo. Wait lang. Huwag niyo pa unahan. Hindi, kasi So, Paul gives us several reasons to be content with our inborn weaknesses. So, ito may mga rason. Okay? Inborn yan. Oo, Ibig nurture sabihin, ka hindi natural. Yung mga Mag-kinder weaknesses pala mo. ako, bakit Yung mga naman kasi hurtful wala- memories mo. Yung pabo dito, ingay na naman. Okay. Una sa mga rason para makontento sa ating weaknesses. Whenever you feel weak, God is reminding you to depend on Him. Tama? So yun kaya ko. Depende ka kay Lord eh. Kapag mahina ka, or kapag nangihina ka na, anong dapat gawin ng isang Kristiyano? Dumepend kay Lord. Kasi gusto niya yun, di ba? Ayaw niya ng mga strong, independent woman or man. Gusto niya may tao. Gusto niya Dumedepende sa dependent ka sa kanya. Relying on. Relier. Dependent ka dapat sa kanya. Kasi, di ba? Hindi tayo independent. Dependent tayo kay Lord. Okay? Kasi, ay, dapat na di. Ito yung charger na dito sa may ano. Oo, the charger, please. Parang, ang gago na rin.
weakness niya. Ay, weakness na yan. Okay. Inborn yan, inborn. Reasons na yun. Anong reason yun? Okay na? Reasons na So, yan yung unang reason So, kapag Of whenever you feel weak, content. God is reminding you to depend. Big, unang rason para maging contento sa weakness. for you to be content. First reason. Several reasons. Ay, weakness niya. Para mag-fireball ka ba dyan, ha? Oh my gosh. Reasons why you need to be content. Ayun na. Okay, thank you. So, Wala, sabi ko dun tayo. reasons for you to be content Okay, so next reason, okay na? to your weakness. Next reason, our weaknesses also prevent arrogance. Okay? They keep us humble. Ano daw? Kasi kung malakas tayo, ay ang pride natin. Totoo. For your weaknesses. Napaka-arrogant natin. Ay, hindi ko kailangan yan. Malakas na ako. Anong tulong? Hindi ko kailangan ng tulong. Kaya ko namang gawin lahat eh. Tama? Napaka-arrogante, di ba? Truth. And our weaknesses, they make us humble. Sabi nga dito, example, si Gideon. Tama? Gideon recruited an army of 32,000 at ilan na lang yung tinira ng Lord? 300. 300. Tama? So out of those 32,000 na nirecruit niya sa army, 300. bumaba yun ng 300 and by the guidance of the Lord. Kasi di ba ang daming pinagawa nun? Tapos ang na-filter out na nila is 300. So, making the odds 450 to 1. So, sa 300 na yun, sa bawat isang tao sa army, 450 yung sasalubungin niya. Equivalent. Isang army, 450. As they went out to fight, 135,000 enemy. 300 Oo, 300. to 135,000 enemies. Ang dami, di ba? God did it so Israel would know Parang it was God's glory power, not their own strength that saved them. Weakness nila na konti sila. Pero Weakness hindi, sila na konti sila. hindi yun yung naging ano. Pero, yun yung nag-prevent sa kanila na, malakas kaming Israelites. Kasi dumepende Kasi marami kami, 32,000 kami. Hindi. Binaba ni Lord ng 300. Para ma-remind sila, yung mga Israelita, na it is God's power that saved them. Diba? Napaka-dependent. Kasi, paano nga iisip mo, paano yung 300? Ako, nun? Spartan. Okay lang sana kung lalaban talaga sila. Hindi sila lumaban, di ba? The roaring court current ba yun? Parang the roaring current. Parang Ganda nun, no? Basta na yung kita Yung mga barko na, Oo. 300 din, di ba? Oh, yeah. Tatlo lang yung tatlo lang barko nila. Di ba? Pito? Ay, pito ba yun? Ay, Hindi hindi. ko na matandaan. 12. 12. Yung mga Dati. sinasabi mo 12 disciple. Kasi 12 basta yung 500. counter nila. And it is by God's power. Kasi di-depend nila. Sa Zulog, but it's by God's grace. Di ba? Not their own strength. Iba Christian. So, nagiging humble ang isang tao. Pag may weakness na, Oo. Lalo na kapag na-reckless yung weaknesses niya. giging humble. Next. Our weaknesses also encourage fellowship between believers. True. Sabi nga dito, strength breeds an independent spirit. Saying, yung strength ka, I don't need anyone else. Katulad sinabi ko kanina, kapag malakas ka, hindi mo kailangan ng tulong. Yeah. But our limitations show how much we need each other. Kaya yung kahinaan natin, nag-encourage siya ng ang tawag dito, or nag-show siya ng nag-encourage ng manghingi ng tulong sa kapwa natin. Believers. Sa mga believers. So kapag mahina tayo, we often ask for prayers, for guidance. Nagtatanong tayo
tama pa ba tong decision ko? Or tulungan mo naman ako if tama ba tong i-decide ko? Tama pa ba tong heart ko? Kapag may sakit ka, you ask for prayers sa ibang tao. Kasi nga mahina ka, di mo na kayang gawin. So, didepende ka talaga sa iba. So, hindi lang kay Lord, didepende ka rin sa ibang tao. Okay? Okay na? Apo. Next. Ata. Nasa ata to. Our weaknesses increase our capacity for sympathy and ministry. Kasi nga kapag mahina ka, naiintindihan mo yung ibang mahina rin. Tama? Sympathy. And this often leads us na magkaroon ng ministry o mag-serve. God wants you to have a Christ-like ministry on earth. Maka Diyos, maka tao. Diyos, makasanlibutan. Uy! Parang mali na ka. Parang mali yun Mali ah. pala yan. So, ayan. Weakness ko yan. Ito, under pa rin ito sa sympathy and ministry. Other people are going to find healing in your wounds. Other people are going Tama. to find healing in your wounds. Your greatest life messages and your most effective ministry will come out Next week. Your greatest life messages and your most effective ministry will come out of your deepest hurts. Tama? Yes. Yung testimony mo, yung message in life mo, yung advocacy sa buhay mo, yung pinapaniwalaan mo, saan nang gagaling yan? Sa Sa sakit. weakness mo. Doon sa mga bagay, sa emotional weaknesses mo, di ba? Sa mga bagay na napagdaanan mo, negative na ganyan. Sa deepest hurts mo. Tama? Deepest sick answer. Tama. Tama. Isip ka pa. Hindi ko sila ng responsibility. Ay, Weakness ko to. Okay? Tama? So, next. Tama yun. Tama yung sila. Ay, sila gano'n sa likod mo. Diba yung weakness niya? Depression. Di ba? Weakness ko yun. Naging weakness mo yun. Oo. Parang tayo pa yung sure sa kanya. Next ko na, Hudson Taylor said, all God's giants were with people. Taylor Swift. And here are the examples. Bilisan niyo magsulat. Ito kasi nagtatali pa ng buhok weakness mo yan. Dito na kasi ko Ay, okay. So, sabi niya, all God's giants were with people. Yeah. Hindi to si Goliath kasi hindi siya, Kulayat yan si Kulayat. Palestinian siya. Hindi siya, Israelites. hindi siya Palestinian. Uncircumcised Palestine. Yun yung na rin. Uncircumcised, di ba? Hindi natuli. Sino? Si Goliath. Ano ba yun, di? Kasi, di ba, mga Israelita lang yung binigyan ng command na i-circumcise. Tama? Circumcised. Wait, walang umuo. Sa Genesis. Opo! Sa Genesis yan. Genesis 1:1. Uy! Christian yan! Palman. At least Genesis, di ba? Talaga na zero sa... Pero sa Genesis yan. You are circumcised. Weakness na yung history. Weakness na yan. Weakness. Tanggap ka namin yun. Kailangan natin fellowship. Sino nga ba itong mga weak people na naging notable sa Bible? Unahin na natin. Unang-una. Si Adan. Musa. Moses. Hindi. Moses. Although kasama siya sa mga tao na yun, pero ito na yung mga Galing naman ang drawing. Moses had bad temper. Totoo. Tama? Ay, hindi nyo ba alam? Tama. Nasira niya yung tabernacle. Ay, Pinagis na yung bumado niya. Ay, tablet pa rin! Ang laki ng tabernacle. Ano ba nun? Hindi na lang pinapagod. Wala akong tabernacle yun. Si Lord lang na. Ay, Wala bang tabernacle? Wala pa. Gagawin pa lang. Pero ko yung sabi mo. Iba naman yun. Nakakagulat ka. ibang Bible natin. Nakahalo na niya. Ahalo. Sige, so ito yung kwento ni Moises.
So, yung bad temper niya, yung pagiging mainit din ng ulo, it caused him to murder an Egyptian, tama? Oo. Pinatay niya yung Egyptian. Yung ano, yung slave na nang-ano din sa Egyptians. Mali. Kasi naman, sinaktan Yung din slave, sabi mo Hindi na slave. nangaano din sa Egyptian. Baliktad. Ay, hindi Yung ba yun? Egyptian is na... Okay. Pinamamagitan niya yung slave. So, yung mga Israelita. Para-paras na sila. So, napatay niya yon dahil sa galit niya. Pangalawa, Yung he binato niya strike yung- a rock he was supposed to speak to. Sobrang galit niya sa mga Israelita. Binato niya na lang. Ang kulit niya, ano kayo na ano? Isipin, Hindi niyo to. isipin ko siya yung pinaka-meek, di ba? Oo. Nasabi na bad na. Di ba nga ano, Meek siya pero may bad din. may bad temper siya. Ano yun? Parang yung sinasabi nila na sa loob yung kulo. milk. Gaps Milk? sa loob. Ano yung milk? Ano yung milk? Milk? Yung utak namin nag-process. Parang ano, B-E-K. kalmado ka no, gentle. kalmado. Kalmado, ganyan. Yung... Kasi pwede mong calm lang. Baka naman kasi naiipo na sa sarili niya. Tapos meron pa na siya. Naiipo niya na yung sa ang sama ng loob niya. Naging grotos. Naging milk na lumabas-labas sa yung milk. Sa loob kumukulo. Nagkukos na labas niya. Ito talaga. So, ayan. Yung pangalawa. So, dapat lang parang kakausapin niya yung rock, pero in-strike niya. Kausapin niya yun. Oo nga! Kala ko He was supposed to speak. Magsasalita lang siya. Magsasalita lang siya. Tapos alabas niya yung tubig. Pero sobrang galit niya sa mga Israelita. Pero, ano kayo ng ano? Hinampas niya. Strike niya. Okay. Hindi ko na ba? Baka nalaktawan ko yun. Ano yun? And next is, he break the tablet Binato niya. of the Ten Commandments. So, sobrang galit niya ulit sa mga Israelita. Basahin niyo yan. Kasi pagbaba niya ng ano, ng, May mga ng tumagal- Sinai, yung mga tao. Party. Celebrate sila. Tapos meron ng gold na ano. May ganun gold eh. na ano. Tapos nandun pa yung mga, ano, imagine mo, nandun yun yung mga kaibigan niyo. Ito nagsabi sa akin, ano, Kapatid traitor kayo. niya. Kapatid niya. Pinasak. O, di ba? Bad temper. But God transformed Moses into the humblest man on earth. Because of that. And because of that, Wait lang. Teka lang ako. dahil doon siya tinransform si Moses bilang or isang humble person. The humblest man on Ano, earth. isipin mo, sila yung kasama na si Moses yung kasama nilang lumabas sa ano. Egypt, tapos di siya kasama. To ano? Oo, di ba? Dahil lang, ano, Grabe talaga yung ano sa kanya dealing ni Lord. oo. Hindi niya nakita yung promise land. Ilang taon niya, ano lang, pinasilay lang siya doon. Ayan, yan yung promise na. Ayan, yan yung promise na, pero hindi ka makakatungtong dyan. Breaking moment ni Moses. Ano yun? To humble? Doon siya sa bundok. O sample? Fall down siya. Diyan ka lang. At least ano siya, no? Nakita niya yung apoy. Man. Buti hindi siya Buti hindi siya nagkulit no na, hindi, sasama ako. Hindi, ano na yun, natuto na siya. Naging humble na siya. At the end. Tinake niya yung others. Yes. Tsaka imposible hindi siya na-transform doon. Ilang beses siya nagdasal sa bundok. Ang sanay. Diba? Inulit niya yung 10 commandments. Hindi ko mabas. Bagis mo pa yan, 40 days ulit. Diba? Tapos nag-celebrate ulit yung mga tao sa baba. Sobrang tanda na niya siguro. 40 days siya ulit na fasting. Oo. Kung di ka magiging humble doon. Diba? Okay, next Yan, si Gideon ulit. Gideon had low self-esteem and deep insecurities. Tama? Tuwag siya. Pero gusto siya maging warrior. And God transformed him into a mighty man of valor. Magiting. Tama yung valor? Kagitingan. Video. Yan si Gideon. Daddy, Actually, mali yung picture ko na yun. Bali. Kasi baril ata yan. Baril yan, no? Baril ba yun? Baril Ay, yan. oo, tama. Baril na mahaba. Pero ano yan? Ano lang yan? Pat-pat. Pat-pat lang yan. Ay, ba't parang baril? Pat-pat lang yan. Ayun, no? Mali nga, dapat na. Okay, next! Wait lang. Ay, sorry. Deep insecurities. Yes, yes. Kasi one of the list talaga yung ano nila. Pinakamahina yung tag na yung sa amin nakabalik.
Tapos imagine mo, binaba pa ng Lord yung 32,000 to 300. Kung, Kaya nga. kung hindi ka na nagdedepende kay Lord nun. Ewan ko Tuturuan ka talaga din kasi. Ano siya tayo, mighty ano? Mighty Mighty Warrior. Man of Valor. V-A-L-O-R. Mighty Man of Valor. Okay na? Next is Abraham. Abraham had fears. Fears, takot. Not once, but twice. He claimed his wife was his sister to protect him. Yeah. Tama? Yes. Nagsinungaling siya doon sa Pharaoh. Pagpunta na doon sa may city kasi dadaanan nila. Sabi niya, Sarah, magpanggap ka na kapatid kita para hindi Ay, ako. Kasi sobrang ganda mo. Baka pag ano daw siya, Andun siya ng pag-initan ng Pharaoh. Tapos nung nagsinungaling siya, kapatid ko lang yan. Tapos pagbalik ng Pharaoh, nagalit sa kanya. Bakit hindi mo sinabing asawa mo pala to? Ika-curse siya ng Lord. May course kasi yun. Course? Of course. Ano talaga psychological? Of May course. curse pala. So, hindi lang isa, dalawang beses niya ginawa. Diba? Pero, God transformed him into the father. Father ano? Father of nation. Father of nationism. Ano? Color of valor. Dalor? Valor? Valor. V-A-L-O-R. Valor. Tama ako. Magalit ka naman dyan. Dalor daw. So again, God transformed him. Into a national. Hindi pala. Nasa kay Abraham na tayo. Kay Gideon yun. Nakikipag-away pa siya sa akin. Okay, ulit. Si Abraham meron siyang fears. And yun yung takot siya na pagdiskitahan ng Pharaoh dahil sa asawa. So, nagsinungaling siya. Pero, Nation. in the end, no, God transformed him into the father. Of nation. Nation father. Father of all nations. Ano yun? Okay. Ano ka ngayon? V-A-L-M. Katawan niyo Guys, keep up naman. Okay. Gideon pa naman ba? Okay, next. Peter was impulsive and weak-willed. Ano yung weak will? Weak-willed. Mahina yung will. Ano ba Tagalog nun? Mahina yung loob. Tama? May naloob. Ayan. Impulsive siya. Bakit? Feeling ko DR yun. DR siya? Kasi lagi nangunguna ng ano eh. Oo. Wala ba nangunguna ng nakipagpaligsahan ng takbo eh. Tapos nahuli siya. Hindi niya alam yun. Yung sa may kay Jesus, sabi ni John. Kaya kasi din siya. Nung narinig nila na nabuhay ulit si Jesus, nagkarerahan sila ng mga disciple. Sa may Tapos sabi ni, si John, kay John yun eh. Sinunod ni John na nahuli si Peter. Talo si Peter. siya yung may tayo sa puwet. Mahuli tayo sa Parang ganun. Ano akong Pilipino si Peter, no? Ayun yung mga disciples. Mga isip ba? Mahuli tayo sa Tapos nahuli si Peter. Anyway, so Peter was impulsive. So, sobrang impulsive niya nung nakat niya yung ear ng Oo. Pinapita ka na. Oo. Ano na, bingi na yun. Tapos balik na dyan tayo. Ay! Ay, yung naisip niya, tapos balik na dyan tayo. Si Lord ba nagkakamali? Ay, hindi, buti na lang. Ito talaga yun. So, yun. God transformed Peter as, or tinawag siyang rock. Soil. Di ba siya soil? Rock. Tinawag siyang rock. Transform him to rock. The rock. Kaya nga sabi ko, a rock. Kasi kapag the rock, iba yung the rock. Parang alam Tsaka ibang tao din. Ay, ibang tao din. Malaking katawan na din. Saka hindi siya mangingisda. Alam natin, Lois ba yun? Ay, ano na yun? Ba't pala nalagay yung mukha niya? Kaya ay. Sorry. Si The Rock. Hindi ko naisip. Sa Jumanji. Yung kalbo doon. Okay, next. Dastong. O si Bato. David. Si David ba yan? Si Usop yun. Uy, hindi. Uy, mali ka dyan. So, David was adulterous. Ano yung adulterous? Adultery. Parang hindi pa gitna yung Okay lang yan. Hindi naman na natin. Kasi dito parang ang laki dito.
Okay lang, di naman halata. Adulterous. Ano yung adulterous? Adultery. Ano ba yung ginawa niya kay Bathsheba? Diba? Adultering. Adulterer. Pero ayun, diba? Nag-commit siya ng kasalanan. Nagalit na daw si Esther. Pero at the end of the day, Ayaw pa. ayun, nakiapid. Ay, bakit? Ika-anim na utos. Hindi yan ni Kaanim. Pambabae yan. Ayun mo ba yun? Hindi yan ni Kaanim. Mali ka dyan, kapatid. Ah, comment yun. Although ang dami niyang ginawa na magaganda, no? Pero ang natandaan sa kanya yung kay Bathsheba. Eh, bang. Pero ano sabi? Pag sa English, misters. Misters. Tama ka na. Hindi kasi mistress sa babae. Tama ka na. So ano, si David ay tinransform as Rins. Transfer us, Reels. Ayan, si David was transformed. Diba? As Si Reels. David. Oo nga, si David, adulterous. Pero tinransform siya as a man after, God's own heart. a man after my own heart. Pero God's own heart. Si Lord yung may. Transform as a Sabi ni Lord. man. A man after God's own heart. Imagine. Sobrang close nila ni Lord. Yan. Sobrang Yung mga gusto. promises na kay Sobrang David, Solomon. kay Abraham, kay Isaac, yung mga promises na binitawan sa kanila is nare-recognize pa rin hanggang doon sa New Testament. Sana. Dahil pinangako ko to kay David, kay Isaac, kay Abraham. May promises. So, lastly, Solomon. John was arrogant. And he was transformed as the apostle of love. Or si John the Baptist. Hindi yun. John the Beloved. So he was transformed as apostle of love. Your Sakto yung kanta, no? Speaking. Si Charis. Yung iba na. I'm your beloved. Apostle of love. Transform siya as apostle of love. John So, was isa na natin. arrogant. Okay, next. Grabe naman. Number 3. Ba't siya? Number 3 na siya. Hindi ko na-search. Basta arrogant siya. Nakipag-away? Kay Polon. Ay, oo! Di ko alam. Yung una, ay sino yung katabi ni Sino yung kanang kaliwa niya? Sino nanalo Ni dun? Jesus. Okay. Okay. Ulo. Nanalo doon. Sino katabi ni Jesus? Nakipag-away siya kay sa mga disciple ba? O kay Peter lang? Si Peter na naman. Kawawa naman yung tao. Mga disciple ata yun eh. Parang yun nga kasi sabi ni, yung position kasi, di ba political nga kasi yung gusto nila. Oo. Tapos parang nag-compete sila kung sino upo sa kanang kamay ni Jesus. Parang baliw. Parang narinig ko na yan. Pero at least, di ba, na-recognize sila at the end na hindi pa agad. So, number 3, honestly share. Andy share. Share your weaknesses. Share your weaknesses. Ano pinagsalamin mo? Parang tayo ba sa Bible yan? Hindi. Number 3 na pala. Mali Okay. ka naman dyan eh. Okay na? Apa. Ministry begins with vulnerability. Vulnerability. Vulnerability is, hindi. Kano? Hindi siya kahinaan. Vulnerability is pagiging open. Open sa Yun. Kahinaan, actually. Pagiging open book. Na lahat ng tao, hindi lahat. Yung mga tao is malalaman yung kahinaan mo. Kasi di ba may mga tao na mahina pero hindi sila open. yan. Na, nasabihin kung ano yung weaknesses nila. So, pagiging vulnerable is pagiging open sa weaknesses mo. So, ministry begins With opening. vulnerability or Open sa sarili mo. Tama. Sabi nga dito, it can be scary to lower your defenses and open up your life to others. Tama. Kasi para baka i-judge ka nila, i-reject ka nila, yun yung word sa book. Ako tayong mag-open or i-risk na maging vulnerable kasi
Parang na-expose tayo and ayaw natin na-expose. Hindi sikat ng araw ko. Dito ba tayo ba? Gabi naman dito, te. And ayaw natin na-reject. Ayaw kasi Sana ako. Yung iba kasi ayaw mag-risk kasi takot sila. Oo. Parang ako yan. Mag-start daw So, yung so mag-i-start ang ministry kapag naging open ka na. Kasi Open diba, ka sa sarili mo. Open na. Madami talagang marinig na side. Comment. Feedback. Mapuput ka yung Tony. Shame. Lalo na kung marami kang tinatago. What a shame. Kasi kung alam mo sa sarili mo, tsaka alam ng iba, nung mga kasama mo sa church, yung kahinaan mo, kahit ang sabihin ng iba, parang wala na lang. Ay, mahina sa ano yun. Hindi, tanggap na namin yun. Alam na namin yan. So, parang gumagtugtugin na yan, parang gano'n. Pero kapag hindi mo inopen yan, ikaw yung nasasaktan. Ikaw lang. Kasi nga di mo Ikaw daw. Comment mo na yan. Hindi kasi Parang bandage. Yun yung Yung exposure. weakness mo is bandage. ito sabi nila malandaw sa dalawang jowa. Eh, alam mo na yan dati. Kilala ko namin. Diba kapag may nagsabi na kay Ate Luis ngayon na gano'n, parang okay ka lang. Okay lang kami. Diba? I mean, kasi na-open na. Na-expose na. And kapag na-expose kasi yun, diba? Di ba kuya Rins? Magagamit Enemy na, Huwag ka naman mag-drop name. Ikaw. Tinatanong lang. Ay, sorry. Nagkatanong na sunod. Masyado defensive. ang defense Sen, mo. ano lang yun, nag-inisip lang. Sige, sige. Ay, Ano ako bigla? Ikaw lang naman yung tinanong mo. Wala naman yung Ito pala. Ano nga? Huwag yun ang pagkaisa. Huwag naman. Nakabidyo kayo! Nakabidyo kayo! Inaaway ako. Guys, nakabidyo, di ba? Ay, nakabidyo to. Sabi dito, video ka sa second. when you reveal your failures, feelings, frustrations, and fears, you risk rejection. But vulnerability is emotionally liberating o nakakapagpalaya. Emotionally, nakakapagpalaya. Kapag naging open ka, alam nyo naman to, di ba? Kasi, lalo na yung sa mga nag-open up talaga, or lahat tayo nag-open up, Yes. parang, natanggalan ka ng tinik sa lalamunan, or parang nawala yung yung mabigat sa loob mo. Kapag nakapag-open ka, kahit sa mga maliliit na bagay. Kasi alam mo may nagsusupport sa'yo. Nakakaano. Di ba? Tama. Kaya yung pagiging vulnerable, hindi siya negatibong bagay. Kasi tama yung taong pinagsasabihan mo. Paano kung mali? Paano kung mali? Ay, Another bandage na naman. Kasi i-judge ka. Yun nga, sabi nga kasi dito, video. kapag nireveal mo nga yung mga ganung bagay mo, mga bagay mo, mga failures mo or weaknesses mo, pag naging vulnerable ka, ang nire-risk mo naman is yung rejection. Ma-reject ka, ma-judge ka. Pero sana tama yung audience mo. O yung pinagsasabihan mo. Ano kapag unbeliever? Alam ko na yan. Tapos nagsabi ka ng Trip tutugan niya. mo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Tama. And baka ma-judge ka talaga. And doon nandin talaga yun. Talaga. Ma-judge talaga pala. Diba? Wala na pala baka. Walang baka dito. Kabayo na kanina. Kaya. Pritong kabayo na. Ay, di alam natin, Lois, kumain. Wala siya. Hindi niya alam kasi. Nagtuturo siya na. Wait lang, may nawala ako. Wala ko sa... Wait lang po. Ayan, next. We have already seen that God, ano yun? Ang We God! have already Sabi naman God yan ang talagang God. So, we have already seen that God gives grace to the humble. Kapag humble ka, syempre, dadaloy talaga Yun yung na lang yung verse grace. natin. Ha? God gives grace to the humble. Ano verse yun? It's me you. Uy, iba yun! Or, nagsilang yun. Ano ba? But many Wala ka misunderstand ng humility. Humility is not putting yourself down and denying your strengths. Rather, it is being honest about your weaknesses. Again, ang humility, So, false humility pa sabihin, hindi ako marunong dyan. tama, Marunong ka. Eh, humble yun. Di ba humble na siya? hindi humility yun. Ano yun? False humility. Ay, Parang ano Kasi yun eh. ang humble, i-accept niya yung
Okay. Pero, lagi pag tinanggi niya. niyang yung glory kay Lord. Tama. Kasi alam niya, hindi dahil sa kanya. Yung kasi yung nangyayari, di ba? Pag, ang galing mo, no? Ay, hindi ako magaling. Hindi ako marunong. Parang hindi niya binalik. Parang hindi niya. Oo, hindi ako marunong. Lord Pero, yun. pwede mo naman i-accept na, yes, because of God's glory. Kasi it's either mababa talaga tingin mo sa sarili mo, mataas tingin mo sa sarili mo. Oo, yun nga yun. Eh, palagi Hindi siya mag-get kapag false Ay, idol. ito marunong yan. Para ma-feel mo lang na ano, naman galing ka. Ganun, ma-bring back lang sa'yo na, hindi magaling ka eh. Or it's either, mababa talaga yung confidence mo. Mababa tingin mo sa sarili mo. Angat pa sa'yo. Tapos sinabi, ano yung dapat, ba mabuti kang guro? Ang ina-expect na diba na sabihan mo siya na, oo nga, ikaw din mabuti. Kasi ba pag sinasabihan tayo na, ang galing mo, ikaw din magaling. Ay, ibabalik mo kasi. Oo, that's why we are always like, mas magaling ka sa akin, ito ang gano'n. Tapos nagbalikan. Ano ba pala? Pero ang humility daw ay hindi pagbababa ng sarili o pagtitinay ng kalakasan mo, kundi pag-accept ng kahinaan mo. Yes. Alam na. The more honest you are, the more Uy, ang God's galing mo. grace you. Oh. Very liberating. Oo, makakanggoy na. Kaya nga parang, kanina di ba, parang hindi nagma-make sense na makontento sa weaknesses. O hindi nyo magets. Na bakit weaknesses yung dapat... Weakness nga yun. Weakness nga, di ba? Oo, di ba? Negative nga eh. Bakit mo... Pero ang totoo, Hindi dapat yun maging yung honest ka sa kung ano yung mga kahinaan mo. Yung sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Diba? Kasi the more na magiging honest ka, the more na dadaloy sa'yo yung pagpapala, yung biyaya ng Diyos. O yung grasya niya. Okay? Ang hina ako. God enjoys an honest Sobrang huli na ka. conversation. Honest daw. Hashtag honesty. Okay. Next! Vulnerability is the pathway to intimacy. Vulnerability. Ano ba yan, Bes? Vulnerability is the pathway to intimacy. Hindi mati. Tama? Tama. Oo. Naalala ko yung kwento ni Ate Lois, tama ba Ate Lois, yung about sa intimacy. Nakita mo yung sarili mong hubad sa harap ng Lord. Another level ng vulnerability yun. Kasi sobrang exposed na siya. Hindi lang sa body yun, kundi sa spiritually, emotionally, exposed or exposed na siya talaga kay Wala Lord. ka na, di ba sabi ko, Wala na. pag naliligo ka, nakaubad ka, you're not Yes. hiding anything. So, you're very vulnerable. Open. So, that's another level of Diba? So, yung pagiging open sa weaknesses mo, pati yun sa intimacy. Kasi the more na ina-open mo yung sarili mo, the more na napapalapit ka kay Lord. Yeah. No hiding. If all people see are your strengths, they get discouraged. Tama? Kapag nakikita na ang galing-galing mo, ay, ang galing-galing yan, hindi na niya tayo kailangan. Or hindi na niya kailangan ng tulong. Kasi magaling na siya eh. Or ma-discourage sila in a way na ay siya lang makakagawa niya kasi sobrang galing niya. Tama. Ay, hindi, magaling na siya eh. Siya na talaga dyan. But our strengths create competition, but our weaknesses create community. Tama ka po kasi kapag malakas ka, maraming taong gustong, labanan ka. Tama? Ay, magaling to sa hindi, mas magaling ka dyan. Ay, magaling to sa hindi, mas magaling ako dyan. Pero kapag mahina ka, ang hina nito, hindi mas mahina ka dyan. Hindi ba ang ad? Kasi nga, hindi ganun yung norm. Hindi normal. Pero yung weaknesses, Hindi ka mahina magsulat, siya no? ng, Ako ng mahina bond magsulat. sa isa't isa. Mas mahina to. Ang pangit mo, hindi, mas pangit ka. Ang pangit pakinggan, parang may mali. Pero, Bakit to sa'yo? di ba, parang ang katatahanan, dapat open tayo dyan sa mga weaknesses. Ay, hindi mo kayang gawin yan. Uy, ako din hindi kayang gawin yan. Oh. Minsan din, no? Nagkakaroon ng community or ng bond between with people. Between people. Okay? Saka di ba sa like sa court, sa other places, kapag alam mong stand ko tingnan mo siya as like, magiging friend mo siya for you kasi you want to work more from there.
Because you know that you have Mas- weakness. Oo, may weakness ka. So, yun nga, kapag alam mo sa sarili mo, yung weakness mo, Willing to willing kang matuto. Pero kapag malakas ka na, willing ka pa bang matuto? Hindi na. Kasi yung strength is nalalagay sa utak. Nagiging pride. So, dapat hindi tayo ganun. champion. Okay. Last June. Okay, so glory in your weaknesses. Yan. So this is our last. Tawag na? Basta last. No session. Hindi. Last Last point. point. Yan. Number 4. Glory in your weaknesses. Sabi ko nga, di ba, kanina? Ay, akala ko. Di ba sabi ko kanina, people have weaknesses. And ang nagmamatter is anong gagawin mo doon sa weaknesses mo. And the right thing to do is to give glory to God in your weaknesses. When Satan points out your weaknesses, agree with him. And fill your heart with praise for Jesus and Holy Spirit. So, mahina ka dyan. Tama ka, mahina ako. Tama ka, ano? Kalam Tama ka, mahina ako, pero I give praise and glory to God. Kasi siya yung nagpupuno sa akin. Na although mahina ako, lacking ako, marami akong shortcomings, pero ang nagpupuno sa akin si Lord. Mas maganda pakinggan, and parang nababrag mo sa enemy na mas magaling din talaga si Lord. ang tawag dito? Na although may weaknesses ka, mapipil ka pa rin ng Lord. Hindi siya weakness or kahinaan na pwedeng mag-drag down sa'yo pababa. Kaya importante na i-admit natin sa sarili natin na hindi talaga tayo malakas. Sige lang. Sabi niyo lang tapos na. Okay. Eh! Ako na una. Okay na? Na, Next. sometimes, Ito nga, parang may mali. paasa ka naman dyan. Ito. Sometimes, however, God turns a strength into a weakness in order to use us even more. Oh. Para mas lalo kong gamitin. Yung strength, ginagawang weakness ng Lord. Tapos, Wait lang kasi. Excellent na kasi sila. ay, Oo. Para magamit tayo lalo. May example tayo dyan para maintindihan nyo. Bilisan nyo naman. Sige tayo, naiintindihan kita. Hindi kasi nilipat ko to. Wait lang. Diba? Diba? Hindi nyo ako naiintindihan. mga ano Eh, kaya niya yan. Ang tagal magsulat ako kasi mo. Hindi ka naman nagsusulat yun eh. Ba't mo hinawakan to? Bawal kasi ito mag-picture ka mamaya. Tapos na, Ross? Tapos na. Ay, tas na. Ito yung naka-shades pa kasi nahirapan to. Nakikita ko nga eh. Teka, teka. Ano? Kumopya ka na lang sa akin. Ilan dun eh? Dati na sa mukhang pumunta ng libing. Okay. Yung umiyak. Okay, I will end with this story. Sino yan? Si ano? Kilala ko yan! Si Jacob! Nakipag-wrestler na kayo! Tama. Ay, Angel So, na ano yung story ni Jacob? Bakit wala yung book? Angel. Ganyan pala yung tsura ni Jacob. Si Lord ba yan? Represented. Ano yan? In-explain niya ni Pastor Luther. Angel yan, di ba? Sikat daw yun, pero ni-represent ng angel. Kasi Pero God kasi- pa rin. But he's talking directly to God. Kapag si God ang nakipagbuno, talent talaga siya. Sabi siya. Nga lang. Nakakayanin ng Lord. Yes. Pero si Lord, pa rin. Ang kausap ko. So, ito yung story ni Jacob. Bakit Jacob? Ni Jacob. Si ako. Ako! Iba na yun, son. Wait lang, nawala yung yung story niya. Wala, di pinakita yung Saka mukha na ng din. angel. Ayan. So, sabi dito, basahin ko na lang Jacob was a manipulator. Tama? Nung nasa sinapupunan pa lang, ano yung Nakapagsipa-sipa. ganyan. Hindi nakapagsipa, nakipaghilaan. Gawan siya ng Nakipaghilaan. Hinila niya yung Kapatid. sakong ni
ni Esau. Diba? Nakipag-unahan siya kasi Bida-bida siya eh. baby pa lang, no? May ano na siya. Ang tawag dito? Bida-bida lang. Basta ganun. So, Jacob was a manipulator who spent his life scheming and then running from the consequences. Di ba? Napablash bang pa lahat ng ginawa ni Jacob? Tama dun Yung sa nung baby pa siya, nung sa soup, sa blessing. sa blessing, yung sa blessing, no? Sobrang galit ng kapatid niya, ni Esau sa kanya. Anong ginawa ni Jacob? Umalis siya. Umalis siya. Lagi niya tinatakbuhan yung ginagawa niya. Napaka, tuso. Yan. One night, he wrestled with God and said, I'm not letting go until you bless me. Kahit si Lord. Yung pagiging tuso niya, yung gusto niyang Binigay. kunin lahat o yung mga bagay. Kahit si Lord, parang gusto niya niyang kalabanin para lang i-bless siya. Toxic. Diba? Ang lakas. God said, sige. Yeah, alright. Gulat kayo, sige. God said, alright. But then, actually, ito yung story nun. Yung angel, hindi niya ma-overpower si Jacob. Sobrang lakas si Jacob. Ako sunod. Ikaw ba naman, Tati? Nag-antay ng 7 years. 14. Uy. So, sobrang lakas si Jacob, hindi niya siya kayang ma-overpower nung kalaban niya. So, ang ginawa, he grabbed Jacob's thigh and dislocated his hip. Nasa ano yan? Genesis 30 something. Genesis pa rin ba yan? Yes, Genesis. Ano ko, Si Jacob. Oy, Genesis pa yan. Hindi pa niya natatapos kasi yung Genesis eh. Kaya, tapos Ay, na alam ko. Leviticus na ako. So, again, dahil hindi na ma-overpower, ang ginawa is he grabbed Jacob's thigh, yung hita, and dinoslocate yung hip. Yung, ano tagalog ng hip? Hindi. Waste yun eh. Balakang. Yung buto sa balakang. Ah, ito oh. Sakit. So, ano nga ba yung significance nun? Nakalin. Nung nangyari? balakang down. Ang balakang. Ang balakang pala. So, ano nga ba yung significance nun? God touched Jacob's strength. Kasi yung thigh muscle, yun yung pinakamalakas na muscle, strongest muscle sa buong katawan. Tingnan ko. So, sobrang talino ng Lord, no? Ang ginawa niya, yung kalakasan ni Jacob, yun yung binali niya. Tinanggal niya. And turned it into a weakness. From that day forward, simula nung araw na yun, Jacob walked with a limp. So, he could never run away again. So, hindi na siya nakalakad ng maayos. Nung araw na yun. So, yung strength niya, ginawang weakness ng Lord. And dahil doon, Hindi na siya naka... That's why don't run away from them. tama, it forced naman, sabi Babalian ka niya, rin ng Lord. huwag mo antayin na, ma-dislocate yung hips mo. Tayo gagalong-galong ka na, hindi ka lang tamatang. Ang balakang mo, diba? So, sabi dito, it forced him to lean on God whether he like it or not. Ang galing. Example. Congrats sa mga hindi napilay. Hindi pa. Yun yung sabi, no? Huwag mo antayin na gumamit si Lord ng isang krisis para lang ma-admit mo sa sarili mong mahina ka. Kasi gagawin niya talaga yun. Makatutuwid ka, kaso masakit. Oo. Binuhin Di ba nga, ka pa. pipinuhin ka pag dudurugin ka pa? Para ma-mold ka ulit. Matutuwid pero babaloktot lang yung Tutuloy paa ka mo. pa para mag-hold. May scoliosis ka naman. Tutuwid ka pero babaloktot lang yung isa. Pero di ba, in weaknesses, Ang galing. doon natin nare-realize na kaya pala nating dumipend kay Lord. Isa yun sa mga bagay na na Naiiyak na dito yung galit sa amin. sorry. So, isa yun sa mga bagay na nagpapahumble sa atin. And nagre-remind, ma-remind tayo na hindi lahat ng bagay malakas tayo. Hindi sa lahat ng bagay malakas tayo. Hindi tayo malakas. Kasi tao lang tayo. Again, we should recognize truth. Dalawang katotohanan. Sa mga Truth mag-isa. kasi. So, una, may Diyos. Then, alam mo yung Who God is. At pangalawa, sino ka? Sino ka lang? Sino ka lang? Yan ka lang. Who are you? Who are you?
Know Who who are you you now? are. You're... Again, isa kang tao at meron kang tayo. weaknesses. Ay, naalala ko pa, yung who are you na part. Nino? Jacob, din mo kasi ka? Oo, sino ka? Pero kilala naman na siya. Ngayon ba yan? Hindi ko maalala. Hindi, di ba? Deceiver kasi si Jacob. Yes. Tapos, Yung kay Isa, sa papa niya. dinisig niya. Sa papa niya ba yun? Yung sa soap. Oo, di ba dinisig Sa niya? Tatay sa Kasi di ba yung kasi sa papa niya, di ba Kasi ano nakakaano? niya, sa part na yan, si Lord, next thing ni Pastor Perez, si Lord, gusto niya i-redeem si Jacob as higis. Kasi the longest time, di ba dinigay niya sa tatay niya, ang sinabi siya sa Esau. So, matakbo siya. Diyan sa part na yan, nakipagbuno siya sa Diyos. Tinanong siya kung sino ka. And then pinangalanan siya Israel. Yes, oo, yung pala. Nung moment na yan, pinangalan siyang Israel. Parang the Lord wants to redeem him na kung sino talaga siya. Gusto ng Lord kapag lumalapit siya sa kanya, sabihin mo kung sino ka. Yes. Tama si R. Vulnerability. Sinabi ko Di ba connected? Oo, tama. Nalala ko yun. Kaya ito yung duto. Kasi nga, yung story ni Jacob talaga sobrang nag-make sense. Again, huwag nyo haantayin na gumamit si Lord ng moment na Hindi na binali, hindi ka na tinanggal na lang. makakalakad. Ganun moment. Hindi na binali, tinanggal na O, diba? talaga. Hindi natin alam. O, diba? So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig. And again, let us all be reminded that in our weaknesses, Our there is witnesses. God's Pag mga tayong tanggalin niya sa baliin. power. Thank you so much. Thank you po. Meron ako ng ballpen na yan. Nakatampa ako. Kain na. Uy, wala pang closing prayers eh. Ikaw na mag-close. Ano to? Ako na lang. Opo. Oo, ikaw preacher eh. Oh, pala. Picture pala ako. Ayan. So, closing prayer na ba, te? Oo, te. Let us all stand up. Ano tayo, may point to discuss. Para after na, pag kumakain tayo, doon tayo mag-bless. Sige. Akala Type ko ko na may lang mamaya. verses pa. Meron siya. Meron yan. Memory verse? Meron. Mamaya na habang nag-iit para hindi tayo time consuming. Feeling ko, ano siya, driver. Kaya PR pala, siya. ano siya dyan, hindi siya nakikasali sa atin. Hindi, kasali ako. So, ano, magko-closing prayer tayo and then proceed na tayo sa points to founder and yung memory verse. So, let us all pray. Let's stand up para hindi tayo laging nakaupo. Ayaw naman. Naman. Magising ka. Ako. Matatakot dito. Tayo na po tayo. Hip yun o tayo, yung tinamaan. Hip! Hip. Di ba connected naman to? Yung joint yun. Actually, sinerge ko siya kung ano yung dinislocate, socket. Di ba sa part na to, Yung dugtungan. yung dugtungan, yun yung Yun yung binalik ko. Yun yung binali. Gusto ko ulit yung mga Kaya nga pag yung hips yung masakit mo, yung paa mo yung natal. Oo. Tama. More sa Alam action mo, masakit yung hips mo Si lang. mama, malaki yung... Malaki yung balakang ni Ang hirap mo rin maglakad, di ba? Affected, di ba? Naglalakad siya ganun. Ano yung ganun guys? Pili ko tumatakbo si mama sa corner niya. Uy! Okay, sige! Nagpapahinga lang kasi. Kaya diba, hindi na nagpapahinga kami. Okay na, okay, let's pray. Hallelujah, Lord God. We glorify you. We lift your name on high, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord God, sa panibagong lessons in life, Lord God, sa mga bagay na natutunan namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil totoo nga, Panginoon, na hindi kami malakas. Lord God, natao lang kami, Panginoon, that we have our weaknesses, Lord God. And we should depend, Lord God, sa iyo. Lord God, maraming salamat sa pagbabali, Lord God, ng kaisipan namin, Lord God. Sa pagiging mataas, Panginoon. Maraming salamat sa pag-humble doon sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for allowing us to recognize our weaknesses, Panginoon, for admitting that we are weak, Lord God, and for allowing us to realize na nandyan ka upang punuan kami, Lord. Lord, again, we thank you, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa. Lord God, patuloy na manahan yung presensya mo, Panginoon, sa bawat isa, sa puso ng bawat isa. Lord God, as we end this moment, Panginoon, at
session, Panginoon. Nawa, hindi namin makalimutan, Panginoon, yung lesson na natutunan namin, Panginoon. At patuloy na manahan, Lord God, sa amin, Lord God, yung lesson, especially the story of Jacob, Panginoon, kung paanong yung kalakasan niya, Lord God, is nag-turn into his weakness, Lord God, just to be able to depend on you, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ma-realize namin na sa'yo lang kami dapat dumipende, Panginoon. Lord God, again, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa na ito. That you give us the knowledge and wisdom, the grace, Panginoon. Lord God, patuloy na bigyan mo ng pagpapala, Lord God, ng mga taong narito, Panginoon. Patuloy na supplyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Lord God, puno mo kami ng joy, Lord God, on our fellowship, Panginoon. Patuloy na ikaw yung maging sentro, Lord God, ng aming gagawin, Panginoon, ng aming pagsasaluhan, Panginoon, Lord God. Ikaw na po ang bahala, Lord God, sa mga mangyayari, Lord God, mamaya. Again, Lord God, maraming salamat. This all we pray in Jesus' name. Amen! Ano mangyayari mo, Pe? Chef, ay, pero kung nakain. May ano kayo? Hindi, asalapag tayo. Maglalapag tayo. Ay, maganda yan. Tayo ng Banig. cortina. Banig, pwede din. Banig. Perfect. Ate, ba't Hindi ka magpa-picture? Wala talagang... Mamaya na lang tayo. ba't ka tumat? Ba't ka tumakas? Be, patanggal. Kinwestiyon, ba't ka Okay, tumakas? linis tayo, guys. Tanggal ng Pinasa ka na ang t-shirt ko. Calvert. Asan? Wait sa'yo. Hindi siya Uy, naka-play pa rin.